Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ngayon po, sumasabay kasi yung init na panahon, nararamdaman na natin ang, may sinasabi nga sila, yung temperature po na nakikita natin sa mga thermometer. Pero meron pa hong sinasabi ang ating pong pag-asa na heat index. Marami sigurong hindi nakakaalam mo nito ano itong heat index. Ano ba yan? Kaya may paalala ho ang DOH, ang Department of Health, sa maaring epekto kapag na-expose po tayo sa matinding init. Panoorin po natin. Minsan ang nabansagang sick man of Asia, Pilipinas dahil sa mga sakit sa lipunan na ating naranasan. Tila ba literal na nilalagnat ang buong bansa sa patuloy na pagtaas ng ating heat index? Ayon sa pag-asa, ito yung alinsangang nararamdaman ng ating katawan kumpara sa pinagsamang aktual na init ng hangin at humidity sa ating paligid. Ngayong linggo, tinatayang nasa average na 35 hanggang 36 degrees Celsius ang heat index sa ating bansa. Dagdag pa ng pag-asa na sinigunda naman ng Department of Health, mahalaga na malaman at maintindihan ang heat index dahil maaring maging bantay ito sa ating kalusugan. Kahit nasa lilim ka kasi, apektado ka pa rin ng heat index dahil patuloy lamang ang pagtaas ito kung mataas din ang temperatura ng hangin at humidity. Maaring makaranas ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion na maaring mauwi sa heat stroke. Paalala ng dalawang ahensya, manatili lamang sa loob ng bahay o gusali at iwasang magbilad sa ilalim ng araw. Nagdudulot kasi ito ng karagdagang 9 degrees Celsius na alinsangan. Magsuot ng komportable, manipis at light-colored na mga damit para makabawas sa init. Kung maaari, iwasang kumain ng mga pagkain mataas sa protina, gaya ng karne, dahil napapataas ito ang metabolic heat ng ating katawan. At pinakamahalaga, uminom na maraming tubig. Kailangan ito ng ating katawan para mapababa ang mataas na temperatura. O yan mga ka-KP yan yung sinasabi nilang init factor. Baka binabaliwala lang ho natin yung mataas na temperatura po na nararanasan po natin. Hindi pa ho hindi pa ho opisyal na inanunsyo ho ng pag-asa ang tinatawag ho nating summer season. Dahil wala po, baka within this week, maaari nang sabihin, Ben, na nasa summer season na tayo. Dahil mukhang may tinitingnan ho silang may tinitingnan ho silang qualities ng ating pong panahon kung pwede na sila magdeklara ho ng... Ibig mong sabihin itong tinding init na to, hindi wala pa to pa, wala summer? pa. Mukhang hindi pa kumpleto yung mga basis na para gawing summer season na. Siguro, ang sa akin, this week yan. Siguro, yung may mga blood pressure problem, hypertensive, sinabi na nga kanina, Yun, yung mga dapat mag-iingat kayo tandaan. sa sobrang init. Kapag nainitan daw kuminsan sa batok, nainitan sa ulo, kuminsan tumataas yung body temperature, kaya nauwi ng heat stroke. Panlaban ho dyan, talagang uminom ho kayo maraming tubig. Yung sinasabi ho ng DOH. Tama ba, Ron? Tama ka doon. But may iba ho, kapag hindi na ho nakayanan ng sobrang init ho dito sa ating pong lugar, tulad po sa Metro Manila, ang ilan ay pumupunta ho ng ibang bansa. May pera yun. May pera yon. May iba naman ay pumupunta ho sa mga resort, mga beach resort Mainit para tayo. magtampisaw. Okay. Oo, may mga ganun. Pero sa Manila, napakainit. Kaya yung Sobra. mga kababayan ho natin ngayon sa Pilipinas, masanay na ho natin kasi ito hong talagang hinihintay na marami. Lex, Kaya lang, kapag hindi ho kayo nag-aalala, hindi nyo ho napapakinggan yung mga all points bulletin, yung mga alertong binibigay ng programang ito, abay baka mapabilang ho kayo sa sinasabing estatistika. Kaya maganda laging, eto ho, napapakinggan nyo ho lagi. Itong all points bulletin. Yun. Okay.